Magandang umaga, tanghali at gabi sa inyong lahat at sa buong mundo. Tayo pong lahat ay tumayo at tayo ay dadako na sa pinakamahalagang bahagi ng ating pananambahan ngayong hapong ito, o gabi. Buksan po ang ating mga banal na kasulatan sa unang Korinto. 1 Corinthians chapter 1, verse 18. 1 Corinthians chapter 1, verse 18. Akin pong babasahin at sundan nyo lang po. 1 Corinthians chapter 1, verse 18. Ang sabi dito, "For the preaching of the cross is to them that perish foolishness, but unto us which are saved, it is the power of God." Tayo sandaling manalangin. Dakilang Diyos, maraming salamat po sa oras na ito at kami po narito, Panginoon, upang magpahayag ng salita ng Diyos at sumamba po sa inyo. Patawad, Panginoon, sa aming pagkakasala at pagkukulang, at sa oras na ito, Panginoon, ay patnubayan mo po ako ng iyong banal espiritu. Salamat po sa aming beloved pastor, na isang pribileyo po na ako ay makatayo sa sagradong pulpito ng aming mahal na pastor. Pagpalain mo po ang pagpapahayag ng iyong salita at gawin din po sa lahat ng makikinig at nakikinig sa buong mundo. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, pwede na po tayong magsiupo. At mapapansin po natin doon sa ating nabasa, maiksi lang po ito. Subalit napakagandang verse na ito, na ang sabi rito, "For the preaching of the cross is to them that perish foolishness, but unto us which are saved, it is the power of God." So dito sa versikulong ito ay we can find here two kinds of people. The one that are perishing and the one that are saved. So, pag-aralan muna natin itong dalawang words. Yung the word perish at the word saved. So, tiningnan ko po ito sa dictionary, or ang the word perish in Greek term ay, yan po ay apolumi. Ang spelling niyan ay APO-LLUMI, apolumi. Na ibig sabihin ay to destroy fully or be lost. Kaya makikita natin doon sa Matthew 18:11, anong sabi sa Matthew 18 verse 11? Matthew chapter 18 verse 11, "For the Son of Man is come to save that which was lost." Then mayroon pa doon sa Luke 13 chapter 3 and 5. Anong sabi rito? "I tell you, nay, but except ye repent, ye shall all likewise perish." The title of my message is tonight ay "The Lost and the Saved." Yung nawawala at sa kayong ligtas. So another word na ating tunghayan sa sandali ay the word saved. In Greek word, it is sozo. Ang spelling nito ay S-O-Z-O. Sozo. Meaning, to deliver or protect or to set free.
Kaya makikita po natin doon sa John 8:32, and ye shall know the truth. Sabi rito, and ye shall know the truth, and the truth shall make you free. Believers in Christ will experience God's power and wisdom through the preaching of the Word of God. Kaya nga, we cannot be saved without the preaching of the Word of God. Kaya nga makikita natin doon sa Romans chapter 10 verse 14, ang sabi rito, umpisahan doon sa 10, for whosoever shall call the name of the Lord shall be saved. How then shall they call in him in whom they have not believed? And how shall they believe in him of whom they have not heard? And how shall they hear without a preacher? And how shall they preach except they be sent? As it is written, how beautiful are the feet of them that preach the gospel of peace and bring glad tidings of good things. So, yan po, we cannot save without the preaching of the Word of God. Ako po ay naligtas sapagkat ako noong mga panahong yaon ay nakarinig ng salita ng Diyos. So, the preaching of the cross is all about the life of Christ. Kung babasahin natin doon sa unang Korinto, chapter 15, verse 1, moreover, brethren, I declare unto you the gospel which I preach unto you, which also ye have received, and wherein ye stand, by which also ye are saved, if ye keep in memory what I preach unto you, unless ye have believed in vain. The people that are perishing are in a danger situation. Totoo po yan. Yung taong napapahabak, yung taong nawala, lagi nasa mapanganib ng kalagayan. Like the disciples in the ship, doon sa barko. Awoke Jesus because they were facing pernicious storms. Kaya, nakarecord sa Matthew 8:25, sa Matthew 8:25, ang sabi, and his disciples came to him and awoke him, saying, Lord, save me. Save us, we perish. Like Peter in Matthew 14:30. Nakalakad siya sa tubig. Just imagine. Hindi lubog, but when he saw the wind boisterous, he was afraid. Beginning to sink, he cried, Lord, save us. Those people who are saved are, yung mga namang saved, yung mga kagaya natin, tayo po yung mga ligtas. Those people who are saved are the one that had been washed by the blood of Christ. At nasabi po yan sa Revelation chapter 1 verse 5. Sa Revelation chapter 1 verse 5, and sabi dito, and from Jesus Christ, who is the faithful witness and the first begotten of the dead and the prince of the kings of the earth, unto him that love us and wash from our sins in his own blood. So dadako na po tayo sa ating mensahe ngayong hapong ito. The difference between the lost and the saved. So tingnan natin yung pagkakaiba ng nawawala at saka yung ligtas. So Roman number 1 ay the people that are lost
first and foremost, they have no experience of being saved. So, we can say here that they are unregenerated. They are unregenerate. Sabi dun sa Titus 3:5, not by works of righteousness which we have done, but according to His mercy, He saved us by the washing of regeneration and renewing of the Holy Ghost. So, dapat po ay ang isang tao ay maranasan yung regeneration like us. Kailangan tayo ay maipanganak muli sapagkat yan po ang nabanggit ng banal na kasulatan. Hindi makakita ng kaharian ng Diyos pag ang tao ay hindi maipanganak muli. So, they have no experience of being saved. And number two, sabi, their lives are surrounded with false doctrine. Their lives are surrounded with false doctrine. We can say that they are confused. Sa daming mga taong nagpapahayag ng iba-ibang doktrina, ay nagko-confuse na sila. At nakikita natin kahit tayo noon ay maraming mga nagtuturo ng wala sa katotohanan. Kahit doon po sa aming bayan, kaunti lang ang mga iba-ibang mga simbahan doon, mga kulto. Subalit yung mga taong nagpupunta doon ay iba-iba. May saksi ni Jehovah, mayroong Seventh-day Adventist, kung saan gagaling sa iba-ibang lugar, napunta roon, napakatyaga. Mayroong iglesia ni Kristo. Marami po. Kaya, they are surrounded with false doctrine. Kaya nga, dahilan dito sa kanila, which to them that perish foolishness. The number 3, their minds are blinded by the God of this world. You can see here, they are fully blind. In 2 Corinthians 4:4, ang sabi doon sa 2 Corinthians chapter 4, verse 4, in whom the God of this world hath blinded the minds of them which believe not, lest the light of the glorious gospel of our Lord Jesus Christ, who is the image of God, should shine unto them. Ang sabi doon, which believe not, lalong binubulag ng Diyos ng salibutang ito. At tayo po'y binulag din nung tayo pa hindi nakakilala sa Panginoon. Kahit ngayon, mayroong mga mananampalataya, minsan nabubulag din. Kaya ingatan po natin. Minsan, bulag pala tayo, nabubulagan. Ang mahirap kung buti lang kung isang mata lang ay kung dalawang mata na. So they are fully blind. And number 4, they are not aware of the devil's snare o yung bitag ng diablo. We can see here, they are captives. Sabi sa 2 Timothy chapter 2 verse 26, and that they may recover themselves out of the snare of the devil, who are taken captives by him at his will. Mag-ingat po tayo, kahit tayong mga mananampalataya, nasa bitag na pala tayo ng mundo o ng diablo. Kasi kung minsan, pinagpapalit na natin yung paglilingkod sa Panginoon sa isang bagay, na samantala ang pinaka-importante yung paglingkod sa Diyos. So, they are not aware of the devil's snare. And last, they are ignorant of God's righteousness. We can see here, they are unknowledgeable. And in Romans chapter 10 verse 3, for they being ignorant of God's righteousness and going about to establish their own righteousness,
have not submitted themselves unto the righteousness of God. Kaya nga ang sabi doon sa Hosea 4:6, my people are destroyed for lack of knowledge. They are unknowledgeable. So, yan po yung isang uri ng tao. Kaya sabi doon, to them that perish foolishness, but unto us which are saved, it is the power of God. Roman number 2, the people that are saved. Ito naman, ano man ang pagkakaiba doon sa aking nabanggit na 5? Number 1, they have an assurance of eternal life. We can see here, they have a living hope. In 1 Peter chapter 5, verse 10, but the God of all grace, who hath called us unto his eternal glory by Christ Jesus, after that he have suffered a while, make you perfect, establish, strengthen, settle you. Kaya nga sa ating mga mananampalataya ay alam natin na ating pag-asa ay buhay na buhay ang ating pag-asa. Sapagkat alam natin na tinuturo ng banal na kasulatan ang Panginoon Kristo ay bubangon na maguli sa ikatlong araw. At dahil dyan, meron tayong lively hope. And number 2, they have faith that overcometh the world. We can see here, they are more than conquerors. Tayo po, mga mananampalataya. Sabi doon sa 1 John chapter 5, verse 4, for whatsoever is born of God overcometh the world, and this is the victory that overcometh the world, even our faith. Mayroon pa sa Romans 8:37, ang sabi rito sa Romans chapter 8, verse 37, nay, in all these things, we are more than conquerors through Him that loved us. Yan po ang pagkakaiba natin doon sa nagsasabi na ang kapahayagan ng salita ng Diyos ay kalukuhan. Doon sa nagsasabi na ang kapahayagan ng salita ng Diyos ay kamangmangan. So, ang pangatlo po na ating makikita na pagkakaiba doon sa isa, they are saved from the wrath of God. We can see here, they are justified. Tayo na-justified po sa pamagitan ng ating Panginoon Kristo na nagbuhos doon sa krus ng Kalbaryo. We are justified kahit tayo po ay mayroon ng verdict, ay pinawalang sala na tayo. So, they are saved from the wrath of God. And number 4, they are made rich in Christ. Itong mga mananampalataya na tayo, kung ikaw yan, they are made rich in Christ. We can say here, they are enriched. Kaya sabi doon sa 2 Corinthians 9:11, being enriched in everything, in all bountiful, which through us thanksgiving to God. Then 2 Corinthians chapter 8, 2 Corinthians chapter 8, verse 9, for we know the grace of our Lord Jesus Christ, that though he was rich, yet for your sakes he became poor, that ye through his poverty, might be rich. We are made rich in Christ. We are enriched. And lastly, number 5, they have an experience of being held. Meron tayong experience of being held. We can see here, they are forgiven. In 1 Peter chapter 2, verse 24, who his own self bare our sins in his own body on the tree, that we, being dead to sins, should live unto righteousness, by whose stripes ye were held.
So meron pa doon sa Colossians chapter 1 verse 14, in whom we have redemption through His blood, even the forgiveness of sin. And last, sa Isaiah 53:5, but He was wounded for our transgressions. He was bruised for our iniquities. The chastisement of our peace was upon Him, and with His stripes we are healed. We experience of being healed. So, yan po yung pagkakaiba. At makikita natin kung saan tayo doon. So, in closing, may I say this. If you are the one that belong to the people that are saved and members of this ecclesia, then it is our solemn duty to preach the gospel. Ang sabi nga doon sa Acts 28:31, preaching the kingdom of God and teaching those things which concern the Lord Jesus Christ with all confidence, no man forbidding Him. Believers in Christ cannot be moved by any strange doctrine because we make a stand for our faith. In Jude 3, sa Jude 3, Beloved, when I gave all diligence to write unto you of the common salvation, it was needful for me to write unto you and exhort you that ye should earnestly contend for the faith which was once delivered unto the saints. Kaya makikita natin doon sa 2 Timothy 4:2 na ating laging nadidinig, lahat ng sa lahat ng mga ngaral, lahat tayo po mga ngaral ng salita ng Diyos. Hindi lang po mga preachers, hindi lang po mga ex-preachers. Lahat tayo po ay mga ngaral ng salita ng Diyos. Ang sabi rito, preach the word, be instant in season, out of season. Reprove, rebuke, exhort with all long-suffering and doctrines. Sa ating mga bisita, kung inaamin o tinatanggap nyo na ikaw ay isa, you are one of the people that are perishing, bakit hindi aminin sa ating sarili na ako'y makasalanan? Pagsisihin ang kasalanan at talikuran ang mga maling paniniwala, sapagkat tayo ay namulat dati sa maling paniniwala. Ngayon, nalaman natin ang banal na kasulatan na ito ang totoo. Ito ang tunay. Ito ang nagsasabi ng katotohanan. Ito ang nagsasabi na mayroong tagapagligtas. Ito ang nagsasabi na si Kristo ang tagapagligtas. Ito ang nagsasabi na pwede kang maligtas. Ito ang nagsasabi na pwede kang magkaroon ng pag-asa kay Kristo. Sa ating mga bisita kung mayroon man sa hapong ito, nais kitang imbitahan sa isang maikling panalangin. Panalangin is simple and short. Sinner's prayer. Tanggapin mo ang Panginoon Jesucristo, pagsisihin ang kasalanan. Kaya itong panalangin ito, gagabayan ko kayo. Please utter this prayer. Lahat ay nakapikit at nakayuko. Saan ka man naroon. Sundan mo itong panalangin ito. Ito'y para sa iyo. Dakilang Diyos, ako'y lumalapit po sa iyo. Nagpapakaawa. Panginoon, mahabag ka sa akin. Ako'y isang makasalanan. Papahamak sa impyerno. Panginoon, pinagsisisihan ko, tinatalikuran ko ang aking maling paniniwala. At ngayon, Panginoon, inaanyayahan kita sa aking puso at buhay. Manahan ka sa aking puso. Tinatanggap kita sa aking puso ngayon bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Panginoon, salamat
sa buhay na walang hanggan na ibinigay mo sa akin ng walang bayad. Ito po ang aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Sa ating mga panauhin, sa hapong ito, ikaw ay sumabay sa aking panalangin. Mayroong sinasabi ang katotohanan ng salita ng Diyos. Na kung ikaw ay tinanggap mo si Kristo ngayong hapong ito, yan ang sinasabi doon sa John 1, verse 12. But as many as receive Him, to them give He power to become the sons of God, even to them that believe it in His name. Yung sa mga maraming tumanggap kay Kristo, siya, yung tumanggap kay Kristo, ay binigyan ka ng karapatan upang maging anak ng Diyos. At dahil dyan, ikaw ay anak ng Diyos, ang sabi ng banal na kasulatan, ikaw ang tagapagmana ng Diyos kasama si Kristo. Sana po ay naunawaan po ninyo ang kapahayagan ng salita ng Diyos. At tayo'y magsitayo at ako na'y magwawakas sa ating panalangin. Dakilang Diyos, maraming salamat po sa iyong banal na Espiritu na nanguna sa oras na ito. Salamat po, Panginoon, sa aming mga panauhin na nakinig ng iyong salita. Nawa, O Diyos, ay hindi ito ang huling pakikinig nila, kundi araw-araw makinig sila at makarating sa aming eklesiya. Salamat po sa iyong biyaya. Ito po ang aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Please be seated at sa ating mga mahal na panauhin upang para kayo ay aming lalong makilala, ay pakinggan po natin ang maikling video clip na ito. Kung ikaw ay pinagpala ng iyong napanood o nais mong maunawaan pang lalo ang tungkol sa salita ng Diyos, hayaan mong makipag-ugnay kami sa iyo. Ibigay lamang ang ilang mahalagang impormasyon sa iyong sarili sa pamamagitan ng aming online form. I-type ang go.mbbe.org/accept sa inyong internet browser at punan ang mga impormasyon ukol sa iyong sarili. Maaari ka ring magtungo sa mbbe.org para sa iba pang impormasyon tungkol sa aming mga gawain at pagsamba. Kagalakan namin na ikaw ay makilala bilang isang bagong kaibigan at kapamilya kay Kristo, ang iyong sariling Panginoon at tagapagligtas.